man, pero maghanda kayo. Alam ko kung sino yan. Babalik siya. At hindi lang siya mag-isa sa pagbalik niya. Matagal nang walang nagbubuntis dito sa lugar namin. Kaya sabik ang mga yan sa mga katulad mo. Tang, ano pong dapat namin gawin? Eto, hawakan mo ang buntot pagi. Ikaw naman iho, hawakan mo tong langis. Kapag kumulo yan, abisuhan mo kami kaagad. Story time. Ako si Dexter at gusto ko lang ibahagi ang karanasan naming apat. Apat kasi kami nagpunta sa Indang Cavite. Ako, ang kababata kong si Enad, ang girlfriend niyang si Mikay, at ang girlfriend ko na si Alicia. Maayos naman ang biyahe namin sa motor. Gabi na kami nakarating kaya nagpasya kaming matulog na muna. Nakituloy kami nito sa bahay ng lola ni Mikay. Kinabukasan, naalipungatan ako sa usapan ni na Enad at ng lola ni Mikay. Nay, may aswang po ba rito sa lugar nyo? Dito sa Indang Cavite? Buntis po kasi yung apo niyong si Mikay. Meron, pero hindi naman sila nananakit ng tao. Madalas mga patay na alagang manok lang ang nawawala. Saka hindi rito, sa kabilang baryo nangyayari yon. Nang marinig ko to, kinilabutan ako. Pero pinilit kong wag seryosohin kasi wala pa naman ako nakikita at nararanasan na ganon. Hanggang tanghali ng araw na to, nagpasya kaming apat na mamili ng ulam sa bayan. Medyo malayo to sa bahay ng lola ni Mikay. Habang nasa biyahe kami, may nakita kaming matandang babae na mabagal na tumatawid. Kaya huminto muna kami at tinabi ang motor. Nay, tulungan ko na po kayo. Salamat iho. Mag-iingat kayo. Lalo na't buntis pa naman yung kasama nyo. Nagkatinginan kaming apat nito dahil ilang buwan pa lang ang tiyan ni Mikay at hindi pa halata to. Bakit alam na ng matanda na buntis siya? Matapos to, nagmadali na lang kami sa pamimili at agad na bumalik sa bahay ng lola ni Mikay. Pagka-uwi namin, ikinuwento kagad namin to sa lola niya. Saan kayo namili? At bakit tumulong pa kayo sa mga hindi nyo kilala? Mag-iingat kayo sa mga taga rito, lalo na't sa ibang bayan. Pasensya na pula, hindi naman namin alam eh. Hindi na po mauulit. Kinagabihan ng araw na to, nag-inuman kami ni Enad. 2 bote na ng gin ang nauubos namin. Kaya nagpasya kaming bumili pa ulit. Pero nang paalis na kami, bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw. Kaya tumakbo kami kaagad papunta sa kwarto. Pagdating namin dito, nakita namin sina Alicia at Mikay na umiiyak at takot na takot. Bakit? Ano nangyari? Yung matanda, yung tinulungan natin kanina. Ang haba ng kuko niya. Tapos pulang-pula yung mga mata niya. Nakakatakot yung itsura. Nang marinig to ng lola niya, nagsabi to kagad ng, Teka, tatawagin ko ang kapitbahay naming albularyo. lumabas kami kagad ni Enad nito para tignan kung nasa paligid pa yung matanda na tinutukoy nila. Pero ang nakita na lang namin nito ay isang napakalaking ibon na kulay itim at pumapagaspas na to palayo sa amin. Ilang saglit pa, dumating ang albularyo sa bahay at kinausap nito si Mikay. Iha, anong nararamdaman mo? Wala naman po. Takot na takot lang talaga ako. Mabuti naman, pero maghanda kayo. Alam ko kung sino yan. Babalik siya. At hindi lang siya mag-isa sa pagbalik niya. Matagal nang walang nagbubuntis dito sa lugar namin. Kaya sabik ang mga yan sa mga katulad mo. Tang, ano pong dapat namin gawin? Eto, hawakan mo ang buntot pagi. Ikaw naman iho, hawakan mo tong langis. Kapag kumulo yan, abisuhan mo kami kaagad. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, may narinig kaming yapak sa bubungan. Kasabay nito, ang pagkulo ng langis na hawak ni Enad. Hindi kayo makakapasok dito! At hindi ko hahayaang makuha niyo ang 2 babaeng to! Lumayas kayo rito! Hanggang isang napakalaking aso ang biglang tumalon sa pintuan. Agad ko tong sinugod gamit ang buntot pagi. Hinampas ko to ng buong lakas. Napaurong siya. Nang makabuelo to, muli itong sumugod sa amin. Pero bago pa man to makalapit, naunahan na siya ni Tatang at may tinusok siyang punyal sa dibdib ng nilalang na to. Humina to at napahiga sa lupa. Nang makita ko ang sitwasyon niya, hindi na ako nagsayang ng oras pa. Paulit-ulit ko tong hinampas ng buntot pagi. Kung hindi kayo aalis rito, tutuluyan namin tong kalahi nyo! Hanggang unti-unting tumahimik ang paligid at isang dambuhalang ibon ang lumapit sa amin. Napaatras naman kami nito. Ang ginawa nito,
Dinampot niya ang dambuhalang asong nakaratay sa lupa at lumipad to papunta sa madilim na gubat. Matapos to, hindi kami makapaniwala sa nasaksihan namin. Kaya pagsikat ng araw, kahit wala pa kaming tulog nito, agad na kami nagdesisyong umuwi pabalik ng Maynila dahil sa takot na maulit pa yon at may mangyari pang hindi maganda sa dinadala ni Mikay. Nakauwi naman kami ng ligtas at nagpapasalamat kami sa lola ni Mikay at higit sa lahat kay tatang ng isang albularyo dahil sa pagprotekta niya sa amin ng gabing yon. Ang pagbisita naming apat sa Indang Cavite ay naging bangungot na karanasan namin na habang buhay naming babaunin